Tayo manalangin. Let's pray. Lord, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral lang yung salita. Samahan niyo po kami, Panginoon. Nawa po na hindi namin malapastanganan ng iyong mga salita. Bagkus, Panginoon, ay mahayag ito na ngayon sa iyong kalooban. Pangunahan niyo po kami, ang banal na Espiritu ang magpaliwanag nito, Panginoon. Ikaw po ang magpaliwanag, lalo na, Panginoon, sa mga taong nandiyan sa kanilang mga tahanan. Samahan po kami, Panginoon. At ako po ay yung basbasan, Panginoon, na hindi ang sarili ang makita, bagkus ang iyong kabutihan lamang. Salamat po. Ito sa mudalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, good morning. Alright, isang napakasaya, no? Napangitain na tayo ay muli ay nakakapag ganito, no? Usually, tatlo lang kami dito eh. Ayan. Sige tayo mag-aral, no? Bawal. Ayan. Sige, ating pong pag-aralan ay ang ating pong tema ngayong umaga ay church, no? Although it is a Mother's Day, salamat po sa mga nanay, Happy Mother's Day, na ang ating tema ng ating pag-aaralan ay patungkol po sa church, no? Ang naka-assign po sa akin yung purpose, no, ng church. Bakit may church? Bakit nga ba may church? Naitanong nyo ba sa sarili nyo, bakit may church? Bakit nga ba may church? Tinanong ni pastor yan nung nakaraan. Di ba? Di ba? Ayan, no? Para malinaw. Alright. So yan, no? Ang sabi doon sa ating binasa, nabalikan natin, Matthew 5:13, no? Sabi po riyan, you are the salt of the earth. Wow. Tayo yung asin, no? But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown down out and trampled by men. So, ang mga Kristiyano or mananampalataya or ang church mismo ay ikinukumpara sa isang salt. Ano ba ang karakteristik ng salt? Pampalasa. Pantimpla. Di ba? Preserved, no? Dun sa, nung unang panahon, wala silang yellow. Walang rep. So, ang ginagawa nila, lagyan ng asin. Di ba ang isda, pag nilagyan mo ng asin, hindi siya nasisira? Di ba? Matagal siya, di ba? Matagal siyang nagagamit, no? Or nagiging daing, ibabad mo, no? Yan. So yun, tayo yung sinasabi dyan, you are the salt in the earth. No? So yun ang purpose natin, maging salt, saka light. No? Sabi dyan sa 14, sabi, you are the light of a world. A city on a hill cannot be hidden. Ilaw. No? Naalala niyo yung kwento ng lighthouse? Na mayroong barkong parating. Di ba? Sabi nung nasa kabilang side, tumigil ka kasi, ayaw niyo maniwalang tumigil. Mababangga ka. Yung pala, yun yung lighthouse man dun sa lighthouse. Di ba? So tayo ay nagbibigay ilaw, no? Sa mundong madilim. Katulad ngayon, no? Na tayo dapat ay mag-encourage, magbigay ng pag-asa. No? So yun ang purpose ng church, no? Yan. In the same way, so 16, in the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds. Ano ba yung good deeds? Good works. Yung mga ginagawa nating kabutihan sa iba. And praise for the purpose of saan? Para makita nila ang Diyos.
Ibig sabihin, nararanasan nila yung Diyos through us. No? Hindi kasalbahihan ang nararanasan nila. Dahil sa church. Hindi ganun. Baliktad, no? No, I want to look at, balikan natin yung 13, no? Ang sabi dyan, you are the salt of the earth, but the salt loses its saltiness. Can be a salt, nawawala ba ang pagiging maalat ng salt? Di ba? Nawawala. Yan. Kaya lang, tayo ay kinukumpara sa isang salt. Di ba? Could it be possible that as Christian, na mawawala yung ating, ano ba yung nawawala sa atin? Kasi kinukumpara tayo sa isang salt, no? Mayroon dyan binabanggit, yung natures na mayroon ng salt, ikinukumpara sa atin mga Kristiyano. Di ba? Yung essential nature of salt, no? Hindi yan mawawala sa atin because we have Christ. Di ba? Sabi nga natin, ang kaligtasan na yan eternal. Pag tinanggap mo si Christ, forever yan. Ligtas ka. Kaya lang, ano ba ang nawawala sa atin? Sabi dyan, pag inaral natin yung Matthew 13, mayroong nawawala. Sabi dyan, you are the salt of the earth, but if salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Ibig sabihin, mayroong pangyayari sa isang Kristiyano na mayroong nawawala sa kanya. Ano yon? Hindi kaligtasan yung kanyang effectiveness. Bakit nawawala ang pagiging epektibo na isang Kristiyano pagdating sa buhay Kristiyano o paglilingkod o pagbahagi ng salita ng Diyos? No? Ang sabi ni James, no? Tingnan natin. James chapter 4 verse 4. Pag tayo ay nakipagkaibigan sa mundo. Sabi dyan, no? Mga taksil. Mabigat, ano? Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay nagiging kaaway kayo, naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na biging kaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. So, Kristiyano ka, you've been Christian for a long time, kaya lang, na-influensyan ka ng mundo. Di ba? Kaya minsan, hindi ka na effective na magbahagi ng salita ng Diyos kasi hindi naman na nakikita sa iyo. Iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. No? So, sino pa ang maniniwala sa iyo? That's one thing, no? Pagkikaibigan sa mundo. And then, ang sabi sa James 1:27, ganito ang pagkareliyoso na minarapat at kinalulugdan ng ating Diyos, Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan. Una, kaibigan. Sabi nga nila, nagsimula sa patikim-tikim. Di ba? And then, ayan na. Nahawa ka na. Paano ka nahawa? Ginagawa mo na. Unti-unti. So yun ang sinasabi ni Matthew, na you loses its saltiness. Nawala ka na ng asim. Hindi ka na effective sa ministry. Bakit? Because of sin. Isa lang naman ang bumabalakid sa atin para maglingkod. No?
Ano yung pangatlo? Sabi sa John 2:15, do not love the world. Wow. Or anything in it. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Una, ano muna? Ang tawag doon? Paunti-unti, di naging kaibigan ka, and din kung ano ang ginagawa ng mundo, immune ka na. Love muna. Di ba? Parang binabalikan mo yung dati na iniwanan mo na. Di ba? And then ang sabi sa Romans 12 verse 2, you're being conformed to the world. Naging umayon ka na sa kalakaran ng mundo. So we should be careful, no? Mga mananampalataya, kahit na ikaw ay sabihin natin, no? Alam natin to. Marami sa atin dito na dati sipag. Ngayon din mo na makagilap. Bawal kasi. Di ba? Ayan, no? We must be careful of mixing sa mundo. It will draw us away from God. Take note of that. Kahit na ikaw ay faithful believers, there's a tendency na magiging ineffective ka sa ministry. Kasi iba yung grupo mo na sinasamahan. Di ba ang prinsipyo natin, ang tawag doon? A bird with the same feather are the same birds. Di ba? Kung ano ang ginagawa ng tropa mo, tell me who your friends are, and I tell you who you are. So we should be careful, no? Dapat ang purpose mo bilang Kristiyano is to shine, no? Sabi diyan. To shine. Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga, Let Your Light Shine. Sige, habol. Ayan, sige pa. Let your light shine. Yeah? So pag-usapan natin yan, what is the purpose of the church? No? Ay maging ilawan, magiging, panlasa, preservative sa mundo nating nabubulok na. Di ba? Ayan, sige. Paki-down. What is the purpose of the church? To be a light, no, that shines, no, to everyone. So, ito po ang ating pag-usapan. Ang unang puntos po nating pag-usapan, sige lang, seek the lost. No? Gagawa natin ang tawag po, acrostic. No? Shine. No? Seek the lost. No? So, ito yung paborito nating verse na nakalagay dyan na nawala na. No? For the Son of Man came to seek and to save that was lost. So, alam natin to. Nung nakaraang buwan, ilang buwan, yun ang ating tema. Di ba? Yung beyond, ang tawag doon? Beyond borders. Di ba? Ang ating, ang Great Commission na sinasabi. Matthew 18-20. Di ba? Yun ang utos sa atin ng Panginoon. The only institution na ginawa ng Panginoon para sundin yung kanyang utos ay ang church. At sino yung church? Ikaw yun. Ang utos sa atin, sabi doon sa Matthew 28:18 to 20, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority is given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, kahit na anong mangyari, we do it whatever it takes to preach the gospel.
hindi pwedeng mapipigilan ang ebanghelyo dahil may pandemic. Di ba? Huwag nating gawing rason na dahil sa pandemic, hindi na tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. So, ang Panginoon pinapakita sa atin na kahit na may pandemic, no, mas malayo palalo ang ating nararating. We go beyond borders. Nakaabot tayo sa iba't ibang bansa. You see, hindi hadlang ang tawag doon? Pandemic, crisis, quarantine, para mapagilan tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi kung ganon, mapapahiya ang Diyos natin. Makapangyarihan ng Diyos ko eh. Di ba? We are being limited or nahahawakan tayo ng COVID-19. But ang sabi ng Panginoon, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and the end of the earth. So nangyayari. Yung sinasabi ng Panginoon, dati dito lang tayo eh. Ngayon umaabot na tayo kung saan lugar. Pero nandito lang tayo. Pero yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, umaabot kung saan-saan. Kahit na nandito lang tayo sa tahanan natin, you can share. O, share nyo pala yung natin, broadcast. Para yung mga kaibigan nyo, yung kaibigan ng kaibigan nyo makarinig. Naaabot. Di ba? Yun ang kagandahan, no? Yun ang purpose ng church. No? If the gospel is not our priority, then we lost our light. We lost our effectiveness as being salt and light. No? Our life, ang buhay ng bawat isang Kristiyano dapat nakapattern according to the gospel. Yung sabi ni Paul, di ba? Yung sabi doon sa Philippians 1:27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita patungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak akong kayo'y nanatili sa isang layunin at samang-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. So, ang pamumuhay natin bilang mga Kristiyano ay nakabatay sa Ebanghelyo. Ano ba ang ginagawa ng Ebanghelyo? Ito ay nagbabago ng buhay. Ang gospel. Sino ba ang gospel? Which is yung ating story ng ating Panginoong Hesus. From the Old Testament to the New Testament. So, ibig sabihin, kung sinasabi mong na-experience mo ang Ebanghelyo o ang Gospel, ay dapat ikaw mismo ay eager ka rin na ibahagi ito sa iba. Di ba? Lahat ng paraan ay ginagawa. Si Paul nga nakakulong eh. Di ba? Pero, nung siya ay nakakulong, marami pa rin siya naligtas. Marami pa rin nabahagi na ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin yung ating circumstances ay hindi pwedeng mag-hold sa atin na mapigilan tayo na magbahagi ng salita ng Diyos. Huwag natin gawin dahilan, no? Ito ating mga nangyayari sa paligid natin para masuportahan yung kagustuhan natin na hindi magbahagi ng salita ng Diyos. Yung ating katamaran, in short. Di ba? Hindi pwede. Di ba? Ayan sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9 verse 16. Tingnan po natin. Yet, when I preach the gospel, I cannot boast. For I am compelled to preach
Ano ba yung compelled? Gustong gawin or love gawin. Compelled to do. Move. No? Bound. Di ba? Obligated to preach the gospel. Woe to me if I do not preach the gospel. Kahiya, di ba? Kahiya ako pag hindi ko pinirich ang gospel. Di ba? Sabi doon sa yan. 1 Corinthians 9:23. I do all things for the sake of the gospel, so that they may become a fellow partaker of it. Lahat ginagawa ng paraan para ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. So napakahalaga po niyan. No? Napaka-importante po niyan. No? Minsan may nagtanong sa akin, siguro hinuhuli niya lang ako. Sabi niya, bro, ano ba ang purpose ng isang Kristiyano? Bilang isang Kristiyano. Ano ang purpose niya dito sa mundo? Alam niyo ba ang purpose niyo bilang Kristiyano dito sa mundo? Wala, hindi niyo alam. Ang sabi sa John, basahin po natin ito, John 17, verse 1. Ang sabi niya, binanggit niya ito sa akin. Jesus spoke to these things and lifted up his eyes to heaven. He said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Ang sabi niya sa akin, ang purpose natin, bro, is to glorify God. Tama po ba? Sa lahat ng ating gagawin is to glorify God. Do you agree? Allah, hindi kayo nag-agree. Amen! Lakasan nyo! Amen! To glorify God. Kaya lang, sabi ko sa kanya, bro, mayroon kasi binigay na specific na command ang Panginoon, paano siya mag-glorified? Tama naman yun. Kaya lang, may binanggit siya eh. Kung saan nag-glorify ang Panginoon. Sabi doon sa 17, verse 4. Sabi doon, paano daw mag-glorify ang Panginoon? I glorified you on earth by having accomplished the work which you have given me to do. Ano bang utos sa Kanya? Ano ba yung binigay na utos sa Panginoon? To seek and save the lost. And that command ay iniwan niya sa atin. Matthew 28:18 to 20. To preach the gospel. So kung gusto mong mag-glorify ang Diyos, mayroon siyang ibinigay na specific command. Yes, tama po yun. And everything that we do, bilang Kristiyano, lagi natin ang tanong, lagi sa ating sarili, God-glorifying ba ito? But nagbigay ang Panginoon ng isang hint, ano yung mga bagay-bagay na talagang God-glorifying. Ano sabi dyan? To accomplish the work which you have given me to do. Kasi sometimes, ginagawa natin dahilan na huwag magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi ang ginagawa lang natin is to glorify God. Di ba? Nagbigay ng specific command ang Panginoon no? Na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, isa sa mga nagbibigay ng paraan para mo siya mag-glorify. Di ba? Kasi karamihan sa atin minsan, no?
Inaayawan na nila yung pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi daw yung paraan, hindi God glorifying. Di ba? Yung daw pagbibigay ng ganito, ganyan. Di ba? Wala daw yun. Hindi daw yun God glorifying. Pero ano kasi natin pamamaraan? To share the gospel. Di ba? You know? Yung mga term na uso pa ba yan? Whether it uso or not, basta ang purpose mo to share the gospel. Di ba? Yan. Ang sabi ni Paul sa Philippians 1:12, no? Sabi, di ko ata ilagay. No? Paki-highlight nyo na lang sa inyo mga Bible. No? Ang sabi po riyan, now I want you to know, brothers, that what has happened me has really served to advance the gospel. Ang sitwasyon ni Pablo niya nasa kulungan, no? Napag-aralan natin to. Kasi nakakulong, sumusulat siya dun sa Philippians. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chain for Christ. Because of my chain, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. Sa 15, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. 16, later, do so in love, knowing that I am put here in defense of the gospel. Sa 17, the former preach Christ out of selfish motive, and essentially suppose that they can stir up trouble for me while I'm in chain. Sa 18, but what does it matter? The important thing is that in every way, whether false motive or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. And I will continue to rejoice. Ang sabi ni Paul, parang sa lingwahe natin, wala akong pakialam. Basta, ang gusto ko, si Christ ay may pahayag. Sa anumang paraan. No? Yan ang ibig sabihin ni Paul. No? Kahit anong paraan. Kasi pag hindi natin nagawa, yung pinapagawa sa atin, ay mabigat po yun. Di ba? Ang sabi ni Paul, I rejoice. Doon ako masaya eh. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kayo ba ay masaya? Every time na mayroon nakakilala sa Panginoon. Di ba? So wag natin hayaan na yung kasiyahan na yan ay maagaw sa atin. Di ba yun ang pinag-usapan natin kagabi? Naalala niyo pa yung ating Bible study kagabi? Things that rob us joy. Ano yung mga bagay-bagay na nagnanakaw ng ating kasiyahan? At one thing na nagbibigay sa atin ng kalakasan ay yung kasiyahan sa Diyos. Masaya ka sa paglilingkod sa Diyos. Masaya ka sa pagbabahagi sa Diyos. Di ba? Hindi lang masaya, pribilehiyo. Di ba? Ang sabi doon sa Nehemiah, ang ating, basahin nga natin, Nehemiah 8 verse 10. Nehemiah said, go and enjoy, choose food and sweet drinks, and send some of those who have nothing prepared. This is sacred to our Lord. Do not grave, for the joy of the Lord is our strength. Ang ating lakas sa paglilingkod sa Diyos, ang ating encouragement ay nanggagaling sa kasiyahan sa paglilingkod sa Kanya. Di ba? Dahil pag hindi ka na masaya sa paglilingkod sa Diyos, maghahanap ka na ng iba. Ibang paglilingkuran. At dalawa lang naman yan. Pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, saan ka naglilingkod?
sa kalaban ng Diyos. Hindi ka na masaya eh. Inaanto ka na eh. Alright? So, seek and save. Let your light shine, no? Ibig sabihin, yung ating unang puntos is seek and save the lost. Na maging parte ka, naging kabahagi ka doon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pangalawa, sa litrang H. Ano sabi? Helping others. So, isa sa mga purpose ng church is to help others. Ito yung lesson ni Pastor noong nakaraan. Helping others. Sabi sa Acts 2:42 and 45, and all the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods they have to anyone as had in need. So, ang kanilang kaparaanan para tustusan ang pangangailangan sa iglesia during this time is to sell their possessions. Ganon sila kasi seryoso sa pagtulong sa ministry. Di ba? All believers were together and had everything in common. Kumbaga, walang kanya-kanya. Kung anong mayroon dyan, lahat pwedeng kainin. Di ba? Kung anong pangangailangan. No? So, ganun din tayo, mga kapatid. Yung pattern na atin sinusundan. Ang sabi doon sa binasa natin kanina, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Na ang maihayag sa ating pagtulong, kung tayo may tumutulong, hindi ang ating sarili. Ipinadama natin doon sa tao yung pag-ibig ng Diyos through us. Talaga palang may Diyos. Di ba? Malay mo siya ay nagpipray na, Panginoon, tulungan niyo po ako. At ikaw ang pinadala ng Panginoon. Di ba? Na tumulong sa taong yun. Di ba? Kaya kung mayroong kang kapasidad na tumulong, di ba? Try to help. No? Sabi dun sa 1 John 3:16. Sabi riyan, kapag nakita ng sinuman may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan, paano niya masasabing siya'y umibig sa Diyos? Di ba? Tulong, di ba? Sa 18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita, uwi ka lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Di ba? Hindi lang sinabi mo na God bless you. Di ba? If you have the capacity to do, di ba? Gawin natin. Psalms 41 verse 1. Malapad, hindi, mapalad pala. Mapalad ang isang taong tumingin sa mahirap. Si Yahweh ang tumutulong kung siya ay may bagabag. So, ibig sabihin, mapalad. No? Mapalad. Na pag ikaw ay tumutulong, pagdating ng pangailangan mo din. Ano sabi? Sinong tutulong sa'yo? Si Yahweh. Wow. So, ganun pala ang Panginoon. Proverbs 3:27, huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinakaukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. No? 38, huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bumalik na lamang at bukas ako'y magbibigay gayong mayroon ka naman. Wow. Di ba?
So kung mayroon kang kapangyarihan, no? Or you are being blessed by God. Di ba? Ano tayo? Tawag doon? Daluyan ng pagpapala. No? Di ba? Tama po. Galatians 6 verse 10. Ito yung magandang pagsasamantala. Di ba? Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Kasi yung disenyo sa atin ay tumulong. Yung ang purpose ng church, di ba? Tumulong doon sa mga nangangailangan. Kasi lahat naman tayo, tinulungan din eh. Di ba? So yung in return, no, ibigay rin, itulong din natin sa iba. Because yun ang nagbibigay ng kaligayahan sa Panginoon na makita ang magkakapatiran na nagtutulungan. Di ba? God made us, Ephesians 2 verse 10, God made us, He created us to belong to Christ, Jesus. Now we can do good things. Long ago, God prepared them for us to do. Na talagang dinisenyo tayo ng Panginoon para gumawa ng kabutihan sa iba. So kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, put this in mind, sino kaya pwede kong tulungan? Di ba? O kung wala naman, dalhin mo sa church. Ang church na bahala, magano. Kasi iba yung blessings na pinadaan mo sa church eh. Di ba? Alright. Na tayo. Shine. Let your light shine. No? Number 3, involving others to be involved in the ministry or fellowship. So, ang ginagawa ng church, ini-encourage tayo na magiging kabahagi. Di ba? Yun ang narinig natin lagi sa ating mga pastor eh. Maglingkod ka. Di ba? Ang sabi doon sa Acts 2:41 to 42. Those who were accepted in this message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers that day. And they devoted themselves to the apostles' teachings and to the fellowship, into breaking of bread, and to prayer. No? Fellowship. Ministry. Ano ba ibig sabihin ng fellowship? Iba yung napapanood natin yung Fellowship of the Ring, hindi yun. Ano ibig sabihin ng fellowship? Bahagi. Pakikiisa. No? Yan, sama-sama. It means partnership. No? You participate. Di ba? Contribute. And then, distribute. Di ba? Naging kabahagi ka. Di ba? Sabi doon sa binasa natin, were added and they devoted themselves in teaching unto the fellowship. Nakikisama, pakiisa, and to the breaking of bread and to prayer. Those who will receive Christ, they become partners sa gawain. No? Nakikiisa, nakisama. And that partnership with God is eternal yon. Ibig sabihin, kapag ikay nakipag-isa kay Kristo, di ba? Yung fellowship nyo ay eternal. Di ba? Kaya nga masaya yung naglilingkod ka sa gawain ng Panginoon, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos eh. Ka-fellowship mo ang Diyos. Di ba? Kaya walang kapalit yung kasiyahan na maglingkod. Magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Nakikabahagi ka sa kanyang panawagan eh, na baguhin yung takbo ng mundo. Di ba? Na ibahagi yung kanyang mga salita. Di ba? Sabi sa 1 John 1 verse 3. 1 John 1 verse 3. We proclaim to you what we have seen and heard
so that you may also have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So ang ating pakipag-fellowship ay hindi lang dito, kundi kasama si Jesus Christ. Di ba? Ayan. Romans 12 verse 16. Magkaisa kayo ng loobin, huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. No? Sabi diyan, makisama, makiisa. Do nothing out of selfish ambition, sabi sa Philippians 2 verse 3. Or vain conceit, but in humility, consider others better than yourself. So, Philippians. Sige po. Philippians 2 verse 4. Yan, hindi ko na naman nilalagay. Pero yung verse, no? Each of you should look not only on your own interest, but also in the interest of others. Your attitude should be the same as of Christ. No? Ayan, sabi ni Paul dun sa Philippians, no? Binambida ang Philippians, no? Bakit? Kasi ito talagang church na talagang tumulong kay Pablo sa gawain, eh. No? Kahit na sila ay mahirap na church, katulad natin, pero yung puso nila ay hindi mo mapipigilan. Di ba? Nag-uumapaw sila sa spiritual na bagay. Sabi nun, Philippians 1 verse 3, I thank my God every time I remember you. Philippians 1:3. Ayan. In all my prayers of you, always pray with joy. No? Because of your partnership in the gospel from the first day until now. No? Partnership of the gospel. Tayo ay nakipag-partner ba tayo sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos? Di ba? Hindi man, wala man tayo sa field, marin naman tayo pumartner. Sabi doon, partnership of the gospel. Di ba? Tumulong sa gawain ng Panginoon, no? Now, you become a partner in spreading the gospel. Di ba? Kahit na wala kang oras doon sa field or hindi ka nanduroon, pero yung tulong mo naman ay nakakarating doon, no? So, ano mangyayari? Pag tayo tumutulong sa kanyang nakipag-partner tayo sa Ebanghelyo. Ang sabi sa Philippians 4:15 to 19, basahin natin. Ayan. Sige, pakitingnan sa iyong Bible. Napakaganda niyan. Dapat i-highlight natin yan. Diba? Guhitan natin. Sabi po doon, so 4:15, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except only, you only. Sa 16, for even when I was in Thessalonica, you sent me an aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited into your account. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are fragrant offering and acceptable to sacrifice, pleasing to God. And may God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So in return, no? Ang Panginoon naman ay hindi naman siya di ba? Dahil tumutulong ka sa pagpalaganap ng Ebanghelyo, you help, you partner. Sabi diyan, kung ano man ang iyong pangangailangan, ay i-provide din niya. That's partnership. Hindi lang ang tawag doon? Puro ka lang kabig. Puro ka lang hingi. Di ba? Dapat daluyan ka rin. Di ba? Di ganun ang buhay eh. Paikot-ikot lang.
Di ba? Dapat ikaw din, no? So, ganun kaigi, no? Ang pagtulong sa ministry. Yan ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan, no? Ayan. So, pang-apat. Ano yung pang-apat? Yan. Nurture God's people. So, one of the purpose of the church is to nurture. Ano ba yung nurture? Patabain. Alaga. Hanggang sa tumaba. Hindi. No? Ang sabi doon sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. They devoted themselves to the apostles' teaching. Ano ba yung devoted? Dapat Tagalog lang talaga binabasa. Di ba? Naglaan ng oras. Na? Di ba? Dedicated themselves. Di ba? Sa pagtuturo. Dito sa atin, pinipilit pa tayong umatid eh. Di ba? Eh sila, talagang naglaan sila ng oras. Di ba? At tayo, uy, atin ka na. Para din naman sa atin yan. Di ba? Kaya nga nagbigay ang Panginoon ng mga manggagawa eh. Di ba? Sabi dun sa binasa natin kanina, Ephesians 4. Di ba? Sabi nung, basahin nga natin. Ephesians 4:11 to 16. Meron ba kayong mga Bible dala dyan? Ayan. Huwag kayong mahiya. Buksan yan. Ayan. Sige. Basahin natin ang salit-salitan. Ephesians 4 verse 11, ang sabi po roon, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastor teachers. Sa 12, 13, until we reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sa 14, ayan, instead speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. Sa 16, amen. So does everybody does it works. So hindi yan ninorture ka dahil palakihin. Yeah. Ang sabi doon sa 12, ano sabi sa 12? To what? To prepare for, ano sabi? Ephesians 4 verse 12. Sige nga po. Para ihanda, to prepare God's people for what? For work of ministry. Work of service. Di ba? Para i-prepare ka sa gawain ng Panginoon. Kaya ka tinuturuan. Kasi pag hindi ka prepare, sumalang ka sa gera, ano mangyayari sa'yo? Casualty ka. At maaring, ang sabi dyan, madala ka ng aral ng iba. Yun ang mabigat. Di ba? Dati, ano yan? Nagtuturo ng Sunday school yan. Pero ngayon, ano na.
Nasa dating doon. Di ba? Yun ang mabigat. No? To prepare God's people into the ministry. Yun ang trabaho ng, sabi dyan, mga pastor, mga evangelist. Yan, mapalad tayo, pinadalan tayo ng Panginoon ng evangelist. Marami tayong natutunan, di ba? Yun ang purpose. Para saan? Sa ministry. Di ba? I heard this illustration sa ating Pastor Marasigan before. Alin ba daw ang nanganganak? Yung bang tupa o yung shepherd? Alin ba daw ang dumadami? Yung tupa ba o yung shepherd? Yung tupa. Yan, di ba? So tayo, yun ang trabaho natin. No? Ang trabaho ng pastor is magturo. Sabi niya, prepare for God's people. Para tayo ay handa para ibahagi yung salita ng Diyos. Di ba? Why we need to grow? Why we need to become a mature Christian? Bakit kailangan? Di ba? Sabi diyan, to prepare God's people. No? Para hindi tayo madadala ng ibang aral. Di ba? Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin mag-grow is to during trials. Katulad ngayon. Di ba? Kasi pag hindi tayo nag-grow as Christian at dumanas tayo ng matinding pagsubok, ay maaari tayong bumigay. Di ba? Kaya isa sa pinanghahawakan natin lagi yung salita ng Diyos. So we need to grow dun sa salita ng Diyos. Di ba? Nasabi ni James, no? Sa 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. Sa 3, because you know that the testing of your faith develop perseverance. Sa 4, perseverance must finish its works, that you will be mature and complete, not lacking anything. So, ibig sabihin, nakakatulong sa atin na ang ating pananampalataya ay nag-grow through trials. At pag dumanas tayo ng matinding pagsubok, wala tayong ibang panghahawakan kundi yung pangako ng Panginoon. Na ang sabi sa kanyang mga salita, kahit na anong mangyari, hindi tayo niya pababayaan. Di ba? James 1 verse 12. Ano sabi? Sa James 1 verse 12, dali, pakitingnan. Maganda po ito. James 1 verse 12. Ang sabi po rin, blessed is the man who perseveres under trials, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. No? Persevere during trial. Mayroon palang pagpapala during trials. No? Na lalo tayong napalapit sa Diyos. Kasi doon lang tayo natuto humingi ng tulong sa Diyos eh. Di ba? We need to grow, no? Isa sa mga dapat, although ginagawa naman ng church yan, ini-encourage tayo na mag-grow. Kaya lang sometimes nakakalungkot, mayroong mga tao o mayroong mga Kristiyano na gustong manatiling magiging baby. Ayaw mag-grow. No? Ano yun ang sinasabi dyan sa Hebrews 5. Tingnan nga po natin yan. Hebrews 5, verse 11 to 14. Marami kaming masasabi tungkol dito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat
ayaw ninyong makinig. Yeah? Dapat sana ay mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan. Na ang mga panimurang aralin ng salita ng Diyos at dapat sana inyong matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Di ba? Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sana sa pagkilala ng mabuti at masama. So kailangan natin mag-grow. Kasi para ma-detect natin yung tama at saka mali. Ang sabi dyan, ang purpose, doctrinally. Bakit mo masasabi na, pag nangangaral ba ng salita ng Diyos, tama na yung sinasabi niya? How can we check? Yun sa salita ng Diyos. Di ba, hindi lahat na nangangaral sa TV ay tama. Dahil nangangaral siya sa salita ng Diyos. At marami, nangangaral ng salita ng Diyos ay distorted. So how can you check na tama yung sinasabi niya? You need to grow sa salita ng Diyos. Di ba? Para malaman mo kung tama yung sinasabi, mayroon kagad, ting! Di ba? Na-enlighten ka kaagad kung ikaw ay grounded sa salita ng Diyos. You are grounded on the truth. On the truth of His Word. No? Nadidetect mo kaagad yung tama at saka mali sa pangangaral ng salita ng Diyos. No? So what happened if you are grounded sa salita ng Diyos? Ito ay nakakatulong din sa iyo. Di ba? Yung Galatians 5:22 and 23. Pag ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, punong-puno ka ng Espiritu, wala nangyari sa iyo. You are being controlled by the Holy Spirit. Di ba? Yung sinasabi dyan, the fruit of the Holy Spirit. Kaya halata mo yung taong not controlled. O wala siya hindi siya, napuspos ng banal na Espiritu. Magkaiba yun yung salvation, yung being sealed by the Holy Spirit, saka yung filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, pag sinabing filled, you are being controlled. Punong-puno ka ng salita ng Diyos. So, anong reflection yon? Love, peace, di ba? Yung Bible study yun na nakaraan, filled with the Holy Spirit. Yan. Nakikinig kasi ako sa inyo eh. Ayan. So, sabi sa 2 Peter 3 verse 18, but grow in the grace and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Knowledge. Grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaalaman patungkol kay Kristo. Your attitude should be the same with Christ. Paano mo malalaman yung attitude ni Christ? Grow in the knowledge. Kaalaman patungkol kay Jesus Christ. Alright? Pangilan na tayo? 5. Yan, malapit na. Exalt, no? Shine. Exalt God. Yan. Sabi doon sa Acts 2:47, praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their numbers daily those who were being saved. Dahil itinataas nila ang Panginoon ang nagdadagdag sa kanila. Kasi pag ang ating sarili ang itinaas, di ba? Kilala ka sa community mo na salbahe ka eh. Bakit ako sasama sa mga yan? Baka lalo akong sumalbahe. Di ba? So exalt God, no? By praising God and enjoying the favor. Ito maganda, no? They praise God at nag-i-enjoy sila doon sa pabor na nasa paligid nila.
Kaya nung isinare nila ang gospel, hindi na mahirap. Di ba? Yan. So yung trabaho ng church, exalt God. Yeah, to exalt God. 1 Peter 2 verse 9. Ang sabi doon, but you are, ating paboritong chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and people belong to God, that you may declare praises of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. So yung trabaho natin, no? To declare praises. Ano sabi dyan? A royal priesthood. A holy nation. Pag sinabing holy nation na yan, grupo ng mga tao. Pwede mo bang tawagin ng iyong sarili na holy nation? Hindi. Kasi mag-isa ka lang eh. Ibig sabihin, corporately, we exalt God. Sabi dyan, holy nation, no? A people belongs to God. Di ba? Anong purpose natin? To declare the praises of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. So kaya nga, ang paalala ni Peter sa 1 Peter 4 verse 11, sabi doon, ang laging iniisip natin is to exalt God. Di ba? Let your light shine para makita yung Diyos na dinadala na sinasamba natin. Di ba? Sabi doon, if anyone speak, he should do it as one is speaking the very words of God. If anyone serve, he should do it with the strength God has provide, so that all things God may be praised to Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. So ang purpose natin ay ituro si Christ. Sabi dyan, to glorify. So that all things God may be praised. Yun ang purpose ng church. Hindi yung ating mga sarili. Ang purpose niya, na makita yung Diyos na sinasamba natin. Madaling magbahagi ng salita ng Diyos pag ganito. Di ba? Hindi mahirap, no? Our purpose is to glorify God, no? Ang sabi sa Ephesians 3:21, to give Him the glory in the church, and in Christ Jesus, give Him glory through all time and forever and ever. So isa sa mga avenue na pwede nating mag-glorify ang Panginoon is through the church. No? Yun lang kasi ang tinayo niyang institution para ibahagi yung kanyang salita. So kung nai-involve ka sa church, sa pagpapalaganap, sabi diyan, glorify, nag-glorify mo ang Diyos. You can glorify God individually by the way you live, di ba? Sa pamumuhay natin, bilang bawat isa. But sabi diyan, glorify Christ in the church. Right? So paano pa natin mag-glorify? How can we glorify God in our life? Paano ba natin mag-glorify? Ano ba yung glorify? Mabigyan ng kapurihan. You see? Ang sabi po sa Romans 4:19, how can we glorify God in our life? By trusting and believing in His promises. So nabibigyan pala natin ng kapurihan ang Panginoon sa pamamagitan sa pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Ang sabi diyan, sa Romans 4:19, without becoming weak in his faith, Abraham accepted the fact that he was past the time when he could have children. At that time, he was about 100 years old. He also realized that Sarah was too old to have children. So 20. Yan. But, anong ginawa niya? But he kept on believing God's promise. He becomes strong in his faith. He give glory to God. Ang pangako sa kanya, magkakaroon ka ng anak.
Pero ang iniisip ni Abraham, ano na siya? 100 years old na. Sa kanyang kaisipan, imposible na ako'y magkaanak. At si Sarah ay matanda na rin. But ang sabi niya, si Abraham ay, he keep on believing in God's promises. He becomes strong in his faith. He give glory to God. So mabigyan pala natin ng kapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng magtitiwala sa kanyang mga pangako. Di ba? Nararamdaman nyo na ba yon? Yung walang tiwala sa iyo ang isang tao. Di ba? Wala ka atang tiwala sa akin eh. Di ba? Ganon din ang Diyos. Pag tayo'y nagtitiwala sa Kanya, di ba? Nabibigyan natin siya ng kapurihan. Ibig sabihin, hindi siya napapahiya. Di ba? Sabi doon, although sa hinagilap nating isip ay hindi natin parang imposible na mangyari, pero ang sabi ng Panginoon, walang imposible sa akin. Di ba? 100 years old. Na-imagine na ba yon? Di ba? So, Abraham, keep on believing. Ganon din dapat tayo, mga kapatid, no? Na tayo magtitiwala lagi sa pangako ng Diyos. Di ba? Kasi yun ang karakter niya eh. Why do you believe God? Because of His character. Hindi siya sinungaling eh. Pag sinabi niyang hindi kanya pababayaan, hindi kanya pababayaan. Di ba? Proteksyonan kanya. Right? Glorify God in everything that we do. Di ba? To eat, whether to eat or drink, do everything else for the glory of God. No? Yan. 1 Peter 4 verse 8. Most of all, love one another deeply. Love erases many sins, forgiving them. Welcome others in your home without complaining. God, gifts of grace come in many forms. Each of you has received a gift in order to serve others. You should use it faithfully. Sa 11, if you speak, you should do it like one is speaking God's word. If you serve, you should do it with the strength of God provide. Then all things God will be praised to Jesus Christ. Give them glory and power forever and ever. No? Para daw natin mabigyan ng kapurihan sa lahat ng bagay ang Panginoon. Love one another deeply. No? Di ba? Sabi dyan? Forgiving one another. Welcome others. Di ba? Sa paglilingkod. No? Yan. 2 Corinthians 5 verse 9. So we try our best to please Him. We want to please Him whether we are at home, in our bodies, or away from home. Ang purpose natin bilang mga Kristiyano is to please God. Di ba? To put a smile on the face of God. Di ba? Hindi natin mapiplease ang lahat ng tao. Kaya ang focus natin is to please God. Dahil alam natin, pag napiplease natin ang Panginoon, di ba, sabi kanina sa Acts, enjoying the favor of the people. So, ibig sabihin, pag nagawa natin, di ba, yung ginagawa natin, I don't think na hindi yun nakikita ng tao. Pag ang purpose natin is to please God. Di ba? Last, yan, lapit na. By doing His unfinished business. Di ba? Ano ba yung unfinished business ng Panginoon? Binanggit na natin kanina yan. Di ba? Na magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Sabi doon ni Paul sa Acts 20 verse 24, however, I consider my life worth nothing to me if I finish the race, complete the task Jesus has given me, to task
of testifying the gospel of God's grace. So, sana ito yung ating maging purpose din, no? To finish the work. Di ba? To finish the work. Sabi nga, kanina sa binasa natin, kung gusto mong mag-glorify ang Panginoon, tapusin mo yung inatang sa iyo na karera ng Panginoon. Lahat tayo ay may kanyang-kanyang inatang na karera na sa atin ng Panginoon. Ang ating purpose is to finish that race. And one of those race is to preach the gospel. Ang sabi ni Paul, no, sa 1 Corinthians 9:23, basahin po natin yan. I do all of that because of the good news. Tingnan po natin, 1 Corinthians 9:23. And I want to share its blessings. Wow. In a race, all runners run, but only gets the prize. You know that, don't you? So run in a such a way that will get you the prize. And who take part in the games train hard. They do it to get a crown that will not last. But we do it with a crown that will last forever. So 26. So I do not run like someone who does not run toward the finish line. I do not fight like a boxer who hits nothing but the air. No, I train my body and bring it under control. Then after I have preached to others, I myself will not break the rules and fail to win the prize. So ano ibig sabihin? Ang sabi ni Paul, I do all that because of the good news. I want to share its blessings. Ano ibig sabihin? Mayroong karera na inilagay sa atin ng Panginoon. Mayroong race na niligay sa atin ng Panginoon. Malinaw po yan. Saan ka inilagay ng Panginoon? Dito, particularly binanggit the good news. To preach the good news. Kaya pag hindi ka, Kristiyano ka, hindi ka nagbabahagi ng salita ng Diyos, or church ka, na hindi ka sabi nila, sa programa mo, walang ebanghelyo. Ang sabi ni Paul, sa 26, I do not run like someone who doesn't run toward the finish line. I do not fight like a boxer who hits nothing but air. Ay, ibig sabihin, pag ikaw ay church, na wala kang ginagawa patungkol sa ebanghelyo, you are just beating the air. Para kang sumusuntok sa hangin. Di ba? Malinaw po yan. Kaya ka nagtitrain, kaya ka nag-aaral. Sabi doon, I train my body and bring it under control. Then after I have preached others, myself will not break the rules and I fail to win the prize. Although ito ay karera, ang isip natin yung karera sa mga atleta. Pero tinutukoy ni Paul dito yung karera natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan o, ang linaw po. I do that because of the good news. I do all, sabi niya. Para magbahagi ng salita ng Diyos. Then binanggit niya yung illustration na takbo, no? Pagkarera. Pagiging karera. Pero ang tinutukoy niya dyan, yung ebanghelyo, yung good news na sinasabi, na lahat ay ginagawa niya, lahat ay nagtitrain siya para sa kanyang sarili. Yeah? Sabi niya, I do all of that because of the good news and I want to share its blessings. May blessing good news, no? Ebanghelyo. Yung maintindihan mo yung kaligtasan, yan ay blessings na eh. Yung tinanggap mo si Jesus Christ. Nailipat ka mula sa kadiliman
hanggang sa kaliwanagan. Blessings po yan. Alright? May natutunan po tayo? Alright, conclusion na po. Believers are the salt of the earth. No? They are valuable things. They preserve the society from decay and they flavor it, creating a thirst for Christ. So Matthew 5:16 says, "In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." So yung shine, ano yung shine? Seek, pakipindot. Sige na, pakipindot. Huwag mahiya. Pakipindot, sige. Seek and save the lost, helping others, involving others in ministry, nurture God's people, exalt God. Ayan. Purihin po, Panginoon. Let's pray, Lord. Salamat po sa pagkakataon na patuloy pong makapag-aral lang yung salita, Panginoon. Maging encouragement sa amin. Patuloy na maging kabahagi, Panginoon, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Mag-participate, Panginoon. Ikaw po ang magpala. Reignite, Panginoon, ang aming paglilingkod na patuloy pong ikaw ang aming makita at patuloy po maging kabahagi, Panginoon, sa pag-aani sa iyong ubasan. Salamat po. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa mga nakikinig. Panginoon, ikaw po ang magpala na maintindihan nila kung wala pa sang relationship sa inyo, Panginoon, na kayo po ay Diyos na mapagmahal, tagapagligtas. Ang kailangan lamang namin, maintindihan namin ang mensahe doon sa krus ng Kalbaryo na kayo namatay para sa amin. At patuloy nilang maintindihan na kailangan namin paniwalaan yon, Panginoon. Yung ginawa mo na pagliligtas sa krus ng Kalbaryo at patuloy namin makipag-isa sa inyo, Panginoon, o paniwalaan yon at tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas sa gayong Panginoon. Ikaw po ay nag-o-offer ng kaligtasan. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa samudalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.